Guys, sige nyo nakalibre pa tayo. Come on! Come on! Ganda, in fairness. No hotel natin, ha? Kung may dalawang adults, pwede magsama ng isang child. San Miguel, Pale Pilsen, Philippines represent. Yay, finally, meron na tayong pera, guys, ulit! So ito parang siyang rice noodles. Dinidip lang dito. Kung naaalala nyo to, dito tayo nagpunta before, and nasarapan tayo dito. Panood ko lang ng vlog niyo eh. Hi! Hello again! Hi again! Hi! Hello guys! I'm back again with another vlog, and dito sa episode na to, andito pa rin tayo sa Vietnam ha, and now mag-check out na tayo sa hotel natin dito sa Hoi An, ang Signature or The Signature Hoi An. So if ever kung gusto nyo panoorin, nagstay po tayo dito ng 3 days and 2 nights, panoorin nyo yung previous vlog. Ang ganda ng experience natin dito sa Hoi An. At kung pupunta kayo sa Danang, please, kung meron kayong extra time at kung meron kayong extra budget, is maglaan kayo ng kahit overnight or 2 nights dito sa Hoi An. Meron namang mga mas mura ding hotel dito, ganyan. Kasi ang ganda. I love the vibe. And also, parang masasabi kong itong Hoi An yung ating favorite city in Vietnam. Okay? So now mag-check out na tayo. And super lapit lang dito ng Da Nang. So magka-grab na lang tayo. Kasi noong una, nag-shared shuttle service tayo, which is parang 300 plus pesos yung binayaran natin. Then, ibinaba pa tayo somewhere else. Nagbayad pa tayo ng 100 plus. So, parang mga 500 plus din yung binayaran natin. Eh, yung Grab, door to door na, parang 700 pesos lang. So, ngayon, let's go. Mag-Grab na tayo. Dito po yung hotel natin, Parosan Da Nang Hotel. And, ayan, Signature Hoi An. Going there, tignan nyo ang layo ng slide. So, tignan nyo ang babayaran natin. 436,800 dong. So, meron bang discount? Walang pa discount ngayon. So, yan po ang total natin babayaran. Oh, di ba? For that, length or mismong distance, ito ang babayaran lang. Actually, mas mahal ngayon kumpara noong nag-check tayo from Da Nang to Hoi An. I think because of 12 noon ngayon. So, take note of that. Kapag ka 12 noon, mga around 1,000 pesos yung pamasahe vice versa na yon. And kapag ka naman mga 5 p.m. to 6 p.m. I think, kasi yun yung dating natin before, is around 700 plus. Okay? Guys, so nakasakay na tayo ngayon dito sa Grab and 45 minutes yung total na biyahe. And alam nyo, mas mura ngayon kumpara kanina nung nag-check tayo. So, kasi hindi ko agad-agad binook kasi nag-check out pa tayo nga pala, diba? So, 312,000 dong na lang ngayon. Diba? That's what I'm telling you guys. We're here na guys sa ating hotel, ang Parosan Da Nang Hotel. Let's go. Magpunta na tayo sa lobby. Ang ganda, in fairness. No hotel natin ha. Ito yung itsura. Ang grand. Come on! Ayan, ang helpful ng mga staff din here. Hello, Cynthia. Ayan, Parosan Da Nang Hotel. Ganda guys ang lobby nila dito. So far ha, sa mga natuluyan natin dito sa Da Nang, maganda to. Ito yung may pinakamagandang lobby. Though maganda din yung natuluyan natin before ha. Okay. Let's check. Parang silang pa-welcome tao and friends. Lamig oh. At ang bango sa lobby nila. Cheers. Alam niyo dahil sa nangyari sa atin doon sa SAP. Kahit yung mga ganito, minsan iniisip natin kung iinumin ba natin o ano eh. Pero ang sarap. Lasa siyang pinigang kalamansi. Nakapag-check-in na tayo and the 10th floor tayo na-assign. Overnight lang tayo dito actually kasi pupunta na tayong Phuoc tomorrow. And ayan yung lobby. And actually ayun yung gym sa taas. Tapos, meron dito extra pa mga chair. Ang ganda ng view actually, yun, tignan nyo. Kitang-kita from here, yung mismong beach side. Yan siya. So, bali yan guys, in total, merong 19 floors dito. So, ito yung legend nila here. Ayan, restaurant, conference hall, library, and cafe. Ayan, let's go. Thank you. Let's go na. Ayan, itsura ng lobby. Dito tayo.
Ang galing, naglalabas sila ng tsinelas. I mean, hindi lang si Jeff na hindi tayo nakita ba naglalabas sila ng tsinelas. Wait, anong nationality ba yung ganung culture yung naglalabas ng tsinelas sa hotel? Nakalimutan ko na din kasi. Ito lang pala yung ating hotel room. Lumayo-layo pa tayo. So, itong papakita ko sa inyo ay blind room tour. Taning! Guys, ang ganda ng room natin. Ang liwanag, ang aliwalas ng vibe and ang cozy. Bali yan, pagpasok na pagpasok, ito na po agad yung bubungad sa atin. Dito na muna tayo sa tabi, which is ito kasi yung cabinet. Ano to? Ano yan? Basta ayun guys, may pachinelas, may bathrobe. Dito sa side na to for sure, safety deposit box. Ayan, sabi ni. Ayan, safety deposit box. Meron dyan sabitan. And dito naman sa side na to, guys, ay ang toilet. Tanananan. So, magkahiwalay siya. Ito yung shower area. Ayan. Ang ganda, ang social ng vibe. So, yun. Meron dyan shampoo and conditioner. Again, sink. Hello. Tapos, ayan. May bidet. And ito yung pinaka-toilet area naman. Hair blower. And mga toiletries. Ayan, meron din. Plus, the moment of shoot. Ayun na po. Yung pinaka-bed natin. Kasya dyan ng dalawa. And I think kung, kunyari, usually naman ang standard sa mga hotel, kung may dalawang adults, pwede magsama ng isang child. And dito, bedside table. Ayan, even yung mga channel, ayan. Buksan natin to. Eh, ba't hindi siya nabubuksan? So, yan. Dito sa side naman na to, meron din. Buksan natin yung ilaw. Ah, ayun. May switch pa pala. O, at least nabuksan na natin parehas. And, bawal po magdala ng durian, ha? 1 million dong ang bayad. So, ayan yung bed again. And, nakaupo ngayon tayo dito sa pa-couch nila sa side dito. Ang luwang, oo. Plus, dito yung working area. Ayan yung working area, guys. So, dito tayo magla-laptop-laptopan, ganyan. Refrigerator to for sure. Ayan. Ano ba yung laman? Yung minibar dito may bayad, ha? Ayan. So, babayaran natin yan if ever. Ito naman yung presyo. And ito, palibreng tubig naman yan. And tissue. And ito yung... Hi! Hello! Mayroon pa salamin. So ito guys, ayan, binook natin siya sa Agoda. So from May 1 to May 2 tayo dito naka-check-in. Again, ang name nito is Parasan Danang Hotel. Ayan siya. Ang binook natin is 1 senior deluxe double room. So sea partial view yung binook natin. And also may kasama na yung breakfast and everything else. Ang binayaran natin dito sa ating hotel is 3,687.98 pesos po. Parang I think okay na siya. Ang ganda kasi nung hotel talaga in general. Though hindi pa natin nakikita yung breakfast buffet. Dito lang din naman sa vlog na yun, sa dulong part niya yun makikita. And parang masasabi ko yung interior niya is it's giving na hindi siya yung lumang vibe, ganon, or outdated. Ayan, yan yung tamang term. So kung tatanungin niyo ako so far sa lahat ng hotel natin dito sa Danang, isa ito sa masasabi kong pinaka-perfect, pero hindi ganoon kamura. Okay? Hindi siya ganoon kamura. Honest lang ako sa inyo. Kasi, meron na po tayong Danang series. So, ilalagay ko dito yung Danang series natin. Nagdalawang hotel na tayo dyan. Isang beachfront din. And also, yung isa naman, apartment na super mura nun. Isang buong apartment siya. Merong lutuan and everything. Tapos, dalawa din yung bed. Yun, mura siya. Ang downside lang naman nun is wala siyang lift. Yun ang downside nun. Pero ito, kompleto sa Ricardo's na andito na lahat. Okay? Kaya if ever kung gusto nyo to i-book, guys, at sa mga ibang klaseng hotel pa dyan sa Vietnam at even hindi Vietnam, ibang bansa, pwede nyo pong gamitin yung codes natin. Ayan, ilalagay ko dito sa screen. May code tayo sa Agoda. Ivan DJ Agoda siya. 5 times yung pwedeng magamit yan. Up to 10% off. So, ang gagawin nyo is redeem. Tapos gamit, redeem gamit up to 5 times. Tapos sa Klook po is 1 time usage siya. So Paul Ivan Klook, okay? Yung link ilalagay ko sa video comment and even sa description para mas mabilis nyo na lang ma-redeem, okay? So yun po, ngayon, let's go na! Ngayon guys, nag-aabang lang tayo ng grab bike natin. Pumunta tayo sa Bread and Butter again. Yung unang punta natin, yung pangalawang punta natin dito sa Danang, nagpunta tayo doon. And ang sarap nun, isa siyang dessert shop na may mga donuts, may mga
iba't ibang uri ng pastries and even drinks, ganyan. So, mag-ano muna tayo, panghimagas muna tayo before tayo magpunta sa mga markets. Ayan siya, hintayin na natin. And ang babayaran natin ay 15,600 dong. We're back na guys, dito sa Bread and Butter. Kung naaalala nyo to, dito tayo nagpunta before. And nasarapan tayo dito. Sabi ko, okay, balik tayo. Grabe, nagulo na naman yung book natin. Book nga natin, unti-unti na lang, nagulo pa. Ito siya, we're back. Tignan nyo kung gaano guys, kagaganda. At kasasarap ng itsura. Ay, wala nang laman. Ito na lang. Oh my god, pistachio roll. French pistachio croissant. Ay, naku, ang sasarap ng itsura. Oh my god, nangihina ako. Ayan pa oh. Diba? Ito pa oh. Ayan, ang kanilang mga in-offer here. Grabe, pistachio galore, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tignan yung tiramisu nila, 89,000 dong. Tapos ito yung mga cake. If ever, kung mandito kayo, tapos magsa-celebrate kayo ng birthday. Ito oh, happy birthday cake, 220,000 dong. Ayan siya. Matcha na egg tart, 69,000 dong. And this one, mga cream puff. Nice. Oh, di ba? Take away tayo niyan mamaya. Angkunin lang muna natin yung kaya nating i-dine in ngayon. Balitaan ko kayo guys mamaya kasi hindi ko kaya mag-video. Isa lang tayo ngayon. Ito guys, yung tatlo nating order. So basically, wala kasing name to, pero parang feeling ko delicious siya na may cream sa loob, I think. Tapos ito, pistachio roll and French pistachio croissant. Tapos order tayo ng isang matcha coco. This one. Okay? Let's go! Ito guys, so order natin. Diba? May matcha na naman tayo. Pero kasi, coco matcha naman siya. So, ang binayaran natin in total ay 284,000 dong. And meron tayong in-order na tatlong tinapay, di ba? Pina-take away natin kasi akala ko hindi tayo makawala. Pero ayun siya. Nakita ko sa inyo. Taste test ko na siya sa inyo ngayon pa lang. Pero hindi ko alam kung mauubos natin. Pero kasi, ito na yung lunch natin eh. So, feeling ko mauubos naman natin siya. Ayan siya. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Tada! Diba? So, basically, pistachio lahat yan. Tapos ito, vanilla nasa loob niyan if I'm not mistaken. And grabe guys, alam nyo, yung obsession natin ngayon sa pistachio, unparalleled talaga. Hindi makukumpara kung saan-saan. Parang, di ba, baliw din naman tayo sa matcha, di ba? Pero iba yung pagkabaliw natin sa pistachio ngayon. And pagka nagpunta tayo ng Dubai, titikman natin lahat ng mga pistasyuhan dyan. Manawa kayo sa pistachio segments, pistachio feature sa Dubai. Pero again, pag malamig, pupunta na tayo doon sa Dubai, okay? So ayan, may tissue tayo here. Kumuha tayo kanina. Wait. Kainin na natin. Ang kainin muna natin is ang roll. Ito siya. Pistachio roll. Okay. Let's taste it. So ang itsura niya, may pistachio sa loob. Tapos mayroon dito parang ano tawag doon yung sugar? Nakalimutan ko na yung tawag. Tawas ito. Hindi gano'ng matamis yung pistachio. Which is good. Mega. Sarap. Ang sarap. Pero hindi na siya ganun kainit. Di ba perfect? Ganito lang yung kakainin natin sa lunch. Gusto ko nagkalat yung sugar. Ay, gusto ko yung pati yung straw nila matcha. Yan, no? Ayun, sarap.
Mix natin. Lately na-appreciate ko yung mga something na may na-match sa coconut. If I'm not mistaken, na ganito din tayo. Same. Matcha coco sa Krabi. Sarap. Okay, let's move naman para sa isang binili pa natin. Ito siya. May strawberry sa top. Gusto niyo yung strawberry agad nyo kinain? Pero okay na. Walang laman. Unang kagat, tinapay lahat. Pumutok. I know. Tama ito ngayon. Pero alam nyo, parang mas masarap yung una nating punta. Kasi parang ngayon medyo malamig na yung mga tinapay. Yung unang punta natin parang sakto lang eh. Parang freshly cooked. Freshly baked. Ngayon parang ano na eh. Malamig na siya. Sarap pala. Ang type ko sa mga bread dito, hindi siya ganun katamis. So sa mga tito-tita dyan, okay sa inyo to. And para sa last na ating in-order, matigas na siya, French pistachio croissant. And we're back na dito ngayon sa ating hotel. At ngayon, hindi ko nasabi sa inyo kanina kung ano yung Wi-Fi speed dito sa Paro sa Danang Hotel. So, ayan guys, tignan nyo naman kung gaano kabilis. 105 Mbps yung download at yung upload, 47.7 Mbps. Basically, pwede po kayo makapag-upload dito, makapag-download ng mga malalaking files, ganyan. So, kung naghahanap kayo ng hotel na may ganong kabilis na internet speed, is pwede to sa inyo. Mayroon lang tayong iniintay na meeting, then later on, maglalakad-lakad tayo dyan sa paligid, and magpapa-foot massage tayo ulit. Oo, grabe naman, Ivan, puro naman foot massage lahat ng ginagawa mo dyan. Kasi yun po yung nagpaparelax sa atin. Kasi madami dito yun sa paligid. And also, pupunta tayo sa market, and kakain tayo ng ating favorite na bansiyaw. Okay? Later yan! Now guys, we're here ngayon sa Han Market. So sikat na market to dito sa Danang. And alam niyo na traffic tayo. Almost 1 hour tayo sa mismong biyahe. Pero at least nakarating tayo here. Ito siya guys, Han Market. Gusto ko lang maggawa ng updated na Gusto ko magawa lang ng updated na vlog para malaman nyo. Hello. Ay, hello. Ivan. Filipino. Ay, hello. Hello. Oh, hello. Hello. Oh, hello. Hello po. Ivan po. Ivan. Kakapanood ko lang ng vlog niyo eh. Hi. Thank you so much. Nagkasakit ka daw sa tiyan. Oo, sa Sapa po. Na food poison ako sa Sapa. Dahil sa water. Dahil sa water. Sakit kami din ay. Hello! Ay, nag-vlog din sila. Hello! Taga saan po kayo? Cavite po Cavite. kami na po Nueva Ay, taga-Nueva ako! Po yan. Sa Kabanatuan! 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 Hello! Pinay ba sila? Hello! Nakakatawa ko sila. Guys, nakakatuwa naman. Meron tayong mga namit dito na taga Nueva Ecija. Though hindi taga Kabanatuan. So, akyat muna tayo dito. Papakita ko lang sa inyo. Sa mismong taas yung view. Okay? Actually, magsasara sila ng 7 o'clock pero kasi saglit nga lang tayo dito sa Danang. At least napuntahan natin. Basically dito sa area na to, ayan, pwede kayo dito mag-check ng mga iba't ibang goodies, mga Vietnamese goodies. And actually, ang mga binibenta nila dito is mga coffee. And if ever, coffee, mga gummies, mga dried mangoes, ganyan guys. And sa taas, usually dito sa Han Market, ang binibenta naman dyan is yung mga ready-to-wear products. And mga sapatos sa side dyan, if ever you want. Nakakatuwa naman at merong may mga updated po sa mga kaganapan natin dito. Opo. Updated sila sa nangyari sa atin sa Sapa.
And thank you so much guys if ever, para maging updated din kayo. If ever lang naman gusto nyo malaman randomly yung mga updates, ito po yung mga social media handles natin. Diyan tayo nagpo-post kasi ng mas real time. Opo. Ito guys, mga crocs-crocsan dito sa side na to. Ang crowded guys, di tayo makalakad doon. Diretso tayo dito saglit. Dito sa side na to. Yan. Polo oh. Diba? Pang beach pala. Oh, sorry LV. Ang smooth niya actually oh. Hello. Yeah. Ang smooth. Dito talaga sa Vietnam guys, makakabili kayo ng mga iba't ibang stuff. Yun nga lang, hindi nga lang siya totoo. Gets nyo na yung ibig kong sabihin. So, expect nyo na yan pag dito. Diba naalala nyo na nasa Sapa tayo, bumili naman tayo ng North Face. Sikat kasi yun doon sa Sapa, kaya bumili din tayo. Actually guys, super dami pa doon. And even here sa side na to, like mga damit, even mga traditional outfit nila, ganyan. Mga gown. If ever, kung gusto nyo. Yan. Kung gusto nyo kakaibang mga damit, dito kayo magpunta. Second floor ng Han River. Han River? Ay, ba't ano yung napunta ka sa South Korea bigla? Sa second floor ng Han Market. Baba na tayo guys. Papakita ko naman sa inyo yung mga random finds here. Sa side na to. Ayan. So, tingnan nyo yung mga binibenta dito. Oh. Mga coffee. Iba't ibang klaseng coffee. May matcha latte. May coconut coffee. Ayan, may durian. Salted cream. And even tong mga Thailand products or goodies. Oh. Ay, ang cute naman ito. Vietnam goodies. Goodies, guys. Ay, goodies, Ivan. Ano yan? Pang inhaler. Tapos ito pa, oh. Cute. Hello. Oh. Tanungin natin siya. Yung nanonood ba dito ay dapat pumunta sa Vietnam? Ay, tumatango, guys. Ibig sabihin, kailangan nyo magpunta. Oo. Kailangan nyo magpunta. Ay, nagpapaalam na pinaalis na tayo. I have another stand. Ayan yung mga binibenta dito. I think yung mga ganyan, pwede nyo pang pasalubong ito or iyan. Di naman kinakailangan na isang buo yung ibigay nyo. Basta mabigyan nyo lang yung mga besties nyo, ganon, di ba? Yung ganon, okay na yan, matatouch na sila. Ito oh, mga protas-protas naman dito. Kung sa kanila ganito, no? Paano kaya lang presyo kasi? Tanong tayo kunyari randomly. Excuse me, how much does it cost this? One set 160 di ka 130 dong po. 130 dong guys, 4 na piraso na ganito. Okay, come on. Hello again! Hi again! Hi! Hi! Quay bây giờ đây. What's your shop? 42. 42. Oh, invite them. 42. Buy many. Very cheap. Invite Philippines. Invite Philippines. Pura. Mura here. Pura here. Number one shop in Ham Market. In High Market. Number 1 shop daw guys in High Market. What's your name? Euro Beauty. Really? Won. My boss. Oh. Employee. Guys, hanapin niyo 1. Ayan. Because me only window shopping, only sightseeing. You recommend people come here. Yeah. They will watch this. 42. 42. Okay. Thank you. Guys, sige nyo nakalibre pa tayo. Come on. Invite Philippines. Go by here. 42. Yeah, 42 nè. 42. Sauce nè. Yeah. Come on. Thank you. Grabe, yung freebie pa tayo, guys. Guys, alam niyo yung nakakahiya. Naglakad-lakad lang tayo. Nakita lang nila na nagbablog tayo. Pero hindi tayo nanghihingi, Binigyan tayo. Sabi nga, kasi nagpapa-invite sila. Sabi, invite daw ko kayo na magpunta sa number 42 dito.
So if ever magpunta kayo guys, pagka pumunta kayo dito. Kasi window shopping, sabi ko sightseeing only. Sabi ko gano'n. Nakakatawa naman. Ang mabait nila actually. And naalala niyo si Ate Han. Si Ate Ha pala. Ate Ha sa Hanoi. Ang binili lang natin postcard, binigyan tayo ng coin purse, di ba? Grabe ang mga Vietnamese people. I really love them so much. With or without freebies ha. I like them talaga. Ang mura pa. And alam nyo, to be honest ha, ito honest tong take. At some point, sana makakit up yung Philippines kung paano hinahandle yung tourism dito sa Vietnam. At some point, hindi lang dahil sa mga vendors or nagtitinda, but the entirety of it, grabe yung pagre-regulate nila ng mga hotel prices na per night. Dito makakabook ka, napakamura, 1,000 pesos per night. Tapos ang quality parang pag 5-star na sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas, kunyari 1,000, sakto-sakto lang yung minsan parang hindi pa ganoon kaganda. And also, ang mura ng mga pagkain din dito. And in general, I know mayroong mga differences per countries, pero yung mga pinaka-bare minimum lang naman ng klaseng changes, sana kahit paano ay maibigay din ng Pilipinas at some point next time, sa mga susunod na buwan, susunod na taon, ganyan. I'm really sure naman kahit paano uunlad ang Pilipinas, okay? Manifest natin lahat yan na someday ay kayang-kaya na din natin makipaglaban talaga sa mga iba't ibang bansa in terms of infrastructure, like yung kapag mga airport trains pa lang, and even yung interior ng mismong airport, though hindi natin i-invalidate at hindi natin di-disregard yung improvement ng NAIA ngayon. Like I'm saying in general, yung parking, malamig na yung NAIA ngayon, maganda na yung arrivals hall area, but meron pang mas may gaganda doon na I know na meron pa because of sa mga binabayaran nating taxes, sa mga airport taxes, terminal fees, ganyan, and even yung Philippine travel tax. And sana naman po, ma-abolish na din yung Philippine travel tax, ganyan. Kasi guys, alam nyo, sa Southeast Asia, or ilalagay ko yung facts dito sa screen, na isa na lang yung Pilipinas or Pilipinas lang ata yung nanghihingi na lang or nagpapabayad na lang ng Philippine travel tax. Which is at some point, yung executives sa atin ngayon sa Pilipinas, na-appreciate ko yung part na they're considering it, which is malaking tulong yun because of yung 1,620 na binabayaran ng mga Pilipino, ay pwede pa siyang may additional one night for hotels, or kapag madami kayo, pwede nyo pang ipang lunch yun, ipang dinner, ganyan. Madaming pwedeng i-redivert or i-reallocate yung 1,620 pesos na Philippine travel tax, di ba? So yun lang naman, yun lang ang mga konting wishes ko at some point sa Pilipinas. Kasi yun, na-appreciate natin yung mga ganong klaseng changes, and at the same time, ma-appreciate pa natin yung mga changes pa na mababago pa. Kasi medyo maliwanag ang maliwanag ang bukas. Ganon. Gusto niyo yung kumanta dito. Hindi ko alam kung tinitingnan tayo ng mga tao dito, pero I know you get it. Guys, andito ngayon tayo sa favorite restaurant natin dito. Opo, dito sa Danang. Tignan nyo ha, kung gaano kakonti yung taong nakapila. Ang daming nakapila. Like literally punong-puno, full house sila ngayon. Bepkuon. This one, punong-puno. Guys, I think di tayo makakaabot dito. Super lala ng pila. Ito oh. Ang lala ng pila. Promise. Ayan oh. Grabe ang lala. And also guys, to be fair naman, opo, ngayon kasing punta natin dito, Independence Day ng Vietnam. Andito tayo, Independence Day. I mean, hindi ito yung pinaka-Independence Day kung kailan yung araw na shoot natin to. Pero kasi dito, sa atin kasi diba June 12. Dito hindi lang kunyari June 12 siya isa-celebrate. Mahaba-habang araw, lalo na weekend. I mean, Friday ngayon. So, mga nakabakasyon yung mga tao, Friday night, ganyan, Sunday, ganon. So, ganyan. Karamihan sa kanila guys, mga Vietnamese, hindi mga foreigners. Ano gagawin natin? Saan tayo ngayon maghahanap ng kakainin natin next? We need to look. Sayang naman. It's so sad lang. Pero, if ever, kapag pupunta kayo dito sa Danang, punta kayo dito. Bep Kuan. Ito yung name niya. Bep Kuan. This one. Dito tayo guys na uwi sa Hang Gan Vietnamese Kitchen.
So actually maganda yung ano niya. Maganda yung reviews niya sa Google. And even meron din dong isa, Vietnamese cuisine naman na something. Pero dito na lang tayo. Hello! Xin chào! Do you have chair? Do you have bang chow? Bun, Bang chow? bun set. Yeah. Okay. For table for one, please. You want to sit inside? outside? Inside, please. Okay. Thank you. Diba? Ganun. Ano na yung isang spot? Moran. Morans. So guys, ito yung presyo ng bansi ako dito. 125,000 dong. Diba iba actually? Yung prices if ever, depende kung ano yung gusto nyo. Pero I think dito lang tayo. Pili ko ito yung special. Para iba-iba. Oh? No? Para matry natin lahat. 135,000 dong siya. Actually, meron pa dito mga ibang klaseng food. Oh, kung gusto niyo ng fried rice, 89,000. Garlic and egg siya. Kung gusto niyo naman ng beef, pork, and chicken, meron din dito. So, itong stir-fried beef, 155,000 dong. O, ito, salt-baked chicken, 299,000 dong. So, grilled pork ribs with kimchi, 199,000 dong. Dami, guys. Daming, options here. Nakaka-overwhelm sa dami. Ayan, meron ding noodles, 125,000. So, vegetarian menu to. Yan, if ever you want. Tapos kung gusto niyo ng combo-combo, ito good for 2 packs, 279,000 na to. Ito naman, good for 4 packs, 479,000 na yan. Guys, alam nyo, kaya ito yung orderin natin 3 pirasong bansiyaw. Ito na lang orderin natin, 165,000 lang. Meron ng skewers, meron ng fresh, doon, yung parang lumpia na fresh, and also this one. Sige, ito na lang ang orderin natin. Let's go! Dumating na guys ang order natin. And actually, tuturuan daw tayo kung paano kainin. Though, naalala ko pa naman. Yeah. Thank you. Come on. Happy Independence Day. Yeah. So. Okay. I prefer. Yep. Mango. Mango? Yes. Mango, nice. Okay. Parang ngayon na tayo nakakita ng mangga. Ang laki pala agad. Parang natakam tayo. Oh, okay. Got it. Come on. Thank you. So guys, ganun pala ng pagkain ulit. Naalala ko na. So, kainin natin. Hindi ka spend time here. Thank you. Sabi ko mangingi na rin ako ng gloves para makakain na tayo ng maayos-ayos. Alam niyo namang magpanggap tayo na kaya natin itong iangat na gano'n. Okay. Okay. Thank you. So guys, alcohol lang pala yung binigay nila. Kala ko Tara na, kumain na tayo. Itadakimasu. Sarap. Nalalataan ko yung manggang asin. Ito yung dip ng bansiyaw. Alam nyo, mas favorite natin to kasi sa mga lumpia or spring rolls dito. Pero number 1 pa rin yung butcha. Guys, di na pala ako nakapag-vlog. Pero ang sarap. Maubusan natin fresh lumpia. May isa pang bansiyaw. So, ito. Papalaman lang natin dito. So, ito parang siyang rice noodles. Dinidip lang dito. So, yung kung nakatingin na ka ng rice noodles sa Vietnam, ganun lang siya. And, aside from makakapag-ugas kayo dito, meron din silang ganito, wet wipes yung laman nito Hindi normal na tissue.
Para lang just in case you want to clean your hands. Tapos na tayo guys kumain and so far nag-enjoy po tayo at nasarapan tayo sa kinain natin and makikita nyo na malinis naman talaga to, opo. So ang pangalan niya is Hang Gan na restaurant and tabi lang siya ng bread and butter yung pinuntahan natin kanina. And actually pinag-iisipan ko kung pwede tayo dito magpa-massage na lang kaysa dun sa mga street. Kasi po, opo, alam nyo ba, nagwi-withdraw tayo kanina sa sikat na BPI tuloy, sa sikat na ATM which is yung VP Bank Express, yun yung color green. Ilalagay ko dito yung picture. Ayan, alam niyo lahat ng mga ano dito out of coverage area tuloy, out of tawag doon? Out of service. And alam nyo, kasi di ba kapag ka sa VP Bank kayo or dito sa color green na to kayo magwi-withdraw, walang service charge. Guys, alam nyo, yung maililibre natin sa service charge, nagastos na natin sa kagagrab sa mga TP Bank na yan. Kaya ngayon, kung anong ATM na lang makita natin, mag-withdraw na lang tayo doon. Pero kayo, if ever, kung sa Hanoi, Ho Chi Minh, or kung saan pa man kayo, tapos merong TP Bank Express available, doon kayo mag-withdraw. Pero tayo kung ano na lang yung next na makikita natin, kung BIDV or Agribank, doon tayo mag-withdraw. Pero for now, magpunta muna tayo dito sa Moran Spa. Check natin, tanong muna natin kung tumatanggap sila ng credit card or ATM. Alam niyo na kung ano pagagawa natin. Put massage. O, diba? Nan lang natin. Only checking first. Ayan guys, yung kanilang mga, dito. 320. Magkano ba yung 320? May service charge pa na 60. Wag na. Abort. Ayan, mahal. Ang mahal guys eh. Gusto ko sana doon tayo eh. Pero again, doon tayo sa abot kayang halaga lamang. Kasi isipin nyo, doon nga sa doon sa pinagmassadya natin sa Sapa, 180,000 lang. Dito 360 na, meron pang service charge. Ang mahal dito. Check natin tong Panda Spa. Wait, wala kasi ATM eh. Sige guys, dito na lang tayo sa Panda Spa kasi gusto kong ma-relax tayo. Deserve nating ma-relax. Ayan, tara. Ayan, so Panda Spa. Ay, Diyos ko Lord, 500,000 VNB yung foot massage dito. Mas mahal siya. Okay. Nahiya ako guys. Umurong tayo. Umurong. Ibig sabihin, umatras. Umatras tayo. Ang mahal. 500,000 pesos. Ay, 500,000 pesos. 500,000 dong. Dito na lang tayo guys mag-withdraw sa MB. ATM. 24/7 siya. Okay. Wala na tayong cash. Wala pang VP Bank eh. Agribank ang layo eh. Sabi ko, okay, dito na nearby. And usually, ang tawag doon, ang service charge is 220,000 dong. Dito, check natin kung magkano. Bali, ayan o. Easy and fast withdrawal. So, all types of cards. Merong Visa, JCB, MasterCard. So, max is 5 million dong. Tara na. Mag-withdraw na tayo. Actually, yung parang 10,000 pesos, mga around 4 million dong plus eh. So, check natin kung ano. Okay. Okay. Cash withdrawal. Savings account. 5 million. Meron ba tayong Fook eh sa Kasaygon? Sige. Tago na lang natin matitira. Yes. Okay. Oh. Walang lumabas na parang disclaimer na meron service charge. Yay! Finally, meron na tayong pera guys ulit! Bali guys, ayan. Yung 5 million na Vietnamese dong, ang kumalta sa atin is 12,079 pesos. Ayan o. Ay, walang presyo. Walang presyo. 你好，按摩吗？好啊，脚English. English Okay. foot massage leg and shoulder foot and neck shoulder Okay. So, mura siya dito ng bahagya. Okay. 60 minutes. 60 minutes. Please. Yeah, Yeah. come in Thank you. Ayun guys. So, 220,000 dong yung bayad. Oh, thank you. yeah
So, huhugasan muna yung paa. And I think sabon ba yan? Hindi ko alam kung ano eh. Tapos na tayo guys sa massage and so far satisfied tayo. So binayaran natin doon is 220,000 dong and nagbigay lang tayo ng extra tip kasi masarap siya and okay yung service, okay? So this one, mahahanap nyo to dito sa street, hilaran ng street dito sa Kong Cafe. Kapag ka search yung Kong Cafe, lakad lang kayo ng konti sa merong beachside area, makikita nyo tong mga massage na to. Doon hindi ko alam kung open na sila pag morning, pero pag gabi, bukas na yan. Naalala ko nung previous ng trip natin, yung kasama natin yung sister ko. Dito tayo guys na ano, kung naaalala niyo yung sinampuhan tayo na para tayong makalbo-kalbo na. Ganun level. So, hindi natin yung tatry dito. Tatry natin yan sa Ho Chi Minh. Ngayon guys, before we end our day, maglakad muna tayo dito sa Danang Beach area. Kasi tomorrow, aalis na tayo dito sa Danang Park. Pupunta na tayo sa Phuoc. Tara, lakad tayo. Mag-ingat lang kayo because of super gamit na gamit tong road dito. Very highway siya. Ang bango dito, may puset. Alam niyo yung puset na inihaw? Ganun ang naaamoy natin. Gusto ko yung ganitong oras tayo magpunta. Talagang, isa talaga sa mga pinaka nasa huling priority natin is yung ano, yung mga beach kapag ka tanghaling tapat. Kiss yan pag tanghaling tapat. Mainit. Uy, ayun yung Balcona. Balcona Hotel. That one. Yan yung hotel natin sa beachfront. Nagpunta tayo before ulit. Nakakatawa, reminiscing the moments. San Miguel, Pale Pilsen, Philippines represent. Atake din sila muandang eh, no? Ngayon ditong San Miguel. Galing. Teka, since dito na tayo, punta tayo sa pinakaharapan na beach. Tumawid na tayo dito. Tingnan lang naman natin. Ayan lang siya. O, diba? Momentan lang talaga. Ayan lang. Yan lang yun. Ganun lang siya. Andito na ngayon tayo sa hotel area natin. So yung katabi ng hotel natin, mayroong tea market na 24/7 open. Hindi yan ng banh mi, ganyan. And also fruits. Plus bilihan ng ice cream. Pasok tayo dito. Gusto kong bumili tayo ng ano, mineral. Ay, atake! May salakot. Tingnan natin. O, diba? May pa ganyan-ganyan pa tayo. Ito guys, yung ating bibilin here. So, Aquafina na mineral water. Kasi maliit lang yung water doon. Tapos mangga and also sabon. Plus if ever, kung gusto niyo po ng napkin. Ang random nitong sinasabi ko nito, pero important ito sa mga babae nating viewers dyan. If ever lang naman, just in case, alam niyo na kung ano mangyayari, meron kayo ditong matatakbuhan. Meron din dito bilihan ng dried mangoes. Ayan. Kape, oh. Diba? Ayan siya. Good morning guys! So, dito sa part na to, papakita ko naman sa inyo kung ano yung itsura ng breakfast buffet dito sa Pyrosan Hotel dito sa Danang. And titingnan natin kung sulit ba. Opo, let's go! We're here na guys sa 3rd floor. Dito yung buffet. Ayan siya.
Finally, now, mag-check out na po tayo dito sa ating hotel sa Parasand Danang. And ngayon, before we end this vlog, share ko sa inyo yung thoughts natin about sa experience natin dito quickly. Number one, ganun pa din like before. Parang ang therapeutic sa feeling dito sa Danang. And alam nyo, since ito na yung parang last part ng episode dito sa region na to, dito sa Vietnam. Tingnan nyo, nagmamoisten sa lang. Ang init kasi. Nainitan ako. So, basically guys, kapag ka po nag-iisip kayo ng pupuntahan pa, papuntang Vietnam, consider nyo tong Central Vietnam, which is andito yung Hoi An and Da Nang. Talagang bias ko talaga siya, like literally. And also, pagka pupunta kayo dito, magstay kayo sa merong beach area kasi maglalakad-lakad lang kayo kung gusto nyo kapag kagabi, tanghaling tapat kung ganun yung trip nyo. And meron itong Han Market na madaming bilihan din ng pasalubong. May Go Supermarket na meron tayong vlog na ginawa doon before. Tapos pwede din kayo mag-Bana Hills. Yung mga vlog po na yan, meron tayo ditong ginawang playlist. Ayan. Before. So pwedeng panoorin nyo yun. Yun nga lang, hindi na natin pinuntahan yun kasi ang atake nga natin ngayon is kung ano lang yung parang talagang gusto natin gawin wholeheartedly. Which is lahat din naman ng ito ay pwede nyo din i-consider kung first time travelers kayo. So, okay yung experience natin, natuwa tayo pa din sa mga pinuntahan natin. And especially yung bread and butter, na-miss ko siya. Kaya lang, honest review, mas masarap yung punta natin before kumpara ngayon doon sa restaurant na yon. And yung Ban Siao, okay din siya. Kaya lang parang na-miss ko yung sa Bepco na nakita niyo sa previous vlog. Ang haba kasi ng pila. Kasi ngayon, natapat yung pagpunta natin dito is Independence Week nila. Actually, Independence Day talaga, pero week kasi, week long yung celebration nila. Kaya sinasabi ko Independence Week, ganyan. So, I think sa Phu Quoc, ganun din. Kasi, buong Vietnam to, opo. So, karamihan sa mga nasa Vietnamese restaurants ay Vietnamese. I know, sasabihin niya, ay, nasa Vietnam ka, malamang Vietnamese yung mga nandyan. Kasi po, before, nung nagpupunta tayo, mga foreigners, kumbaga mga turista, ganyan. Ngayon kasi, since mga nakabakasyon silang lahat, ang daming tao. So, day check ngayon po ay May 2. So, May 1, May 2, ayan, super hectic ng mga ganap dito sa Vietnam. If ever kung ayaw nyo ng ganong klaseng crowded, gusto nyo makakapasok kayo sa mga restaurants agad, skip this part. I mean, itong date na to. Okay? So, yun lang naman so far yung ating experience. And again, if ever kung meron kayong extra time, mag-overnight kayo sa Hoi An. At kung meron din kayong extra day pa, I think mag-overnight kayo sa Mercure Bana Hills naman. Okay? And now, before we end this vlog, it's time for Roll Call! Ayan, mag-roll call na tayo ngayon. Opo. So, ang episode na naka-upload kagabi is yung Hotel de la Cupole. And magbabasa tayo ngayon randomly ng mga comments and hindi pa tayo nagre-reply para makita nyo. Okay? Unang comment na babasahin natin kay team_TC4. Oh, grabe, ang heartwarming naman ng comment. Yung dedication mo, Ivan, it's really giving. We appreciate your hard work. Kahit may nararamdaman ka na itour mo pa kami, ingat and may the force be with you all in all your travels. May the force be with you all din sa mga nanonood na to. Next comment is si Aaron Nalana. Love the Inner Mind shirt, Ivan. French-inspired yung hotel and lift parang ba siya naman tayo dito? Moulin Rouge? Moulin Rouge, yun tamang pronunciation, no? Moulin Rouge inspired. Hope you're okay now and just to tell you, I'm a solid silent fan. Oh, energy to the nth level ang peg. Thank you so much, Aaron. I really appreciate you. Sana makita tayo soon. Don't hesitate to reach out and say hi in person, okay? Next, comment, si Orlando Cooking 7M68. Stay safe, Ivan DG. Look after yourself. Take care. God bless always. Thank you din po so much. Opo, maraming salamat. Next comment, si Neuro Trigger 83. Ang comment niya, yung water minsan nag-cause ng LBM dahil sa pH levels. It does not mean hindi siya potable. Nag-ask daw siya. Nag-ask siya ng nutritionist before and kasi nangyari daw yun sa kanya. So, get well soon, Ivan. Thank you so much po, Sir Neuro Trigger. Next is si Finn Parkley. Sabi ni Finn Parkley na wala. Lakas tayong salamin, hindi ko mabasa. Sabi ni Finn Parkley na wala ka din. I remember after ko mag-breakfast buffet, ang tagal ko nahanap ang room ko. And nakakatakot pa kasi wala ka man lang makasalubong parang haunted. Actually, alam nyo, yung Hotel de la Cupole. Honest review yan, sinabi ko naman sa inyo before, nakakaligaw siya sa loob, oo. Tapos parang medyo slightly haunted vibe yung binibigay niya kasi yung interior niya parang gano'n.
So yun, nakalima na ba tayo ng binasa? O sige, magdagdag pa tayo ng isa. Next naman is, sabi ni Camel Sambas. Ngayon ko na nabasa to. Ano to? Hello, please sana makonsider nyo yung mga viewers nyo na hindi kaya magpa-member kasi nag-stop ako mag-watch sa mga vloggers na may membership dahil hindi ko na makikita yung totoong pwede kong ma-experience kung sakali dahil membership niya. I'm not against it po. Sana po makonsider nyo. Hindi po ako member ng kahit ano. Hindi po tayo member ng Accor. Hindi po tayo member ng Marriott or kung ano pa man yan. Yun yung isa sa mga reasons kung bakit tayo hindi nagpapa-member kasi I know maganda yung mga perks. Don't get me wrong. Kaya ako gusto magpa-member because of parang pagka-time na family time, parang madadala ko din yung family ko, mga ganyan, something. Yun yung talagang real na reason of me para magpa-member. Pero kasi, as a person na mahilig mag-hotel hopping and mahilig mag-try ng iba't ibang budget range, ayoko na parang mako-close tayo doon sa mismong parang umbrella nung mismong company na yon. Pero, I'm considering na magpa-member. Pero, ang gagawin natin, kapag gusto lang talaga natin mag-check-in doon, hindi yung kapag kunyari, dito tayo sa Danang, maghahanap tayo talaga ng Marriott, maghahanap tayo ng kunyari something na merong mga hotel, ganyan. Kaya nga tayo madami nagkasuggest din before. Ang take naman nila, Ivan, magpa-member ka, ganyan. Ayoko munang magpa-member before because of gusto ko mag-try ng iba't ibang hotel. Mga boutique hotels, mga hostel, pero private room, mga ganyan. So, yun po ang reason doon. So, thank you so much for your comment and yun, ang dami ko na palang nabasa. So, yun po. Thank you guys so much. And abangan nyo na naman ang ating susunod na vlog at syempre ang susunod na roll call sa next episode. Ngayon, let's go sa Phuket! And guys, thank you guys so much for watching. Abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Vietnam. So, yun lang. Thanks!